maayong buntag guys. Uy, na-miss ko yung pagsabi ng maayong buntag. Yung ganda, alam ko na-miss nyo din yun. Pero sa ngayon, maayong buntag, Jensan muna tayo. At nakita nyo guys, maaga pa ako nakaligo after 3 days. Finally. So anyway, ngayon, pupunta ako ng Polomolok, which is around 15 to 30 minutes lang. Galing dito sa bahay dahil meron akong pupuntahan talaga. Pupuntahan na special friend. Mamaya papakita ko sa inyo kung sino tong special friend na to. But anyway, alam niyo naman ako dahil sa aking benta-benta, mag-promote muna tayo. Ayan. Meron tayong mga binibentang authentic, legit Charles and Keith na mga bags. Meron tayong mga authentic imported from Charles and Keith, Singapore. Ayan. Sobrang authentic you guys. If you are interested, paki-email ako sa primj22@gmail.com. Marami pong designs yan. Ito ay regalo sa akin ng aking mahal na kapatid. Kaya ginagamit ko araw-araw para worth it bago pa masira ang all. Ayan. Sa t-shirt naman natin, this is Glow in the Dark Bangkok, Thailand t-shirt. I am wearing the large size as you can see. Yan natin din. Large ba talaga? Large? Large pala. Pero pag hindi tayo busog, ang ginagamit ko lang ay size medium. Pero ganito ang itsura ng large. Sobrang comfortable niya lang talaga and it's good with leggings. Talagang leggings ang suot ko ngayon guys kasi bakbakan tayo today. And again, i-advertise ko lang since nanonood na din kayo guys. Kung kailangan ninyo ng any form ng sasakyan dito sa General Santos City, PM nyo din ako, tindera sa Africa, or sa aking email, primj22@gmail.com. Meron po ako mga kilala na nagpaparenta ng kanilang mga sasakyan from 4-seaters hanggang 18-seaters. Ayun, perfect sa inyong mga family getaway trip. Okay. Napagod ako dun. Ang dami kong satsat. Alright guys, let's go to Polomolok. Let's go! Mag-pick up kami ng pasahero on the way para worth it ang gasolina. A few moments later. Na-lost na. Dito na kami sa Polomolok at meron ako nadaanang nagbibenta sa gilid ng daan ng bibingka, syempre. Alam ko mga OFW guys, sana wag kayong magalit sa akin dahil alam ko na may miss niyo yung bibingka. Bibingka ni Ana, bibingka ni, ano pala, Lars. wait lang. Ayan, baba tayo dito. Meron silang Lars Special Bibingka. Ayan, on the way lang to Polomolok. Hello, init pa? Nano siya ilobe? Yay! Ito yung hinahanap ko guys, yung bibingka na may buko. Yahoo! Sila siya gang? 5. Bali, 10. O, diba? 10. Ito yung gusto ko na bibingka, yung meron siyang buko. Perfect na perfect. Tsaka talagang galing siya sa lutuan. Ayan guys, yung mga traditional way na pagluluto talaga ng bibingka. Pwede na ko to anuhan lang tanawon, ha? Ayan oh, wow! Yung mga OFW natin dyan, alam ko miss na miss nyo na tong pagkain na to. So dyan niluluto. Galing! Na-miss ko itong mga ganito guys. Oh, ito yung lagayan ng bibingka. Sunog na sunog sila stimak. Tsaka meron dahon ng saging para sa pang-cover. Thank you. Namatang mahulog. Wait lang ha. Ayan, meron na mainit pa. Okay guys, ito na yung ating bibingka na may buko. Tikman natin. Pero you know what? Sa mga traditional way na pagluluto ng bibingka, you will never go wrong. Ayan, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm right. Tikman natin together. Mga ka-OFW natin dyan, kung nasaan man kayo sa mundo, breakfast tayo. Malagkit, very good. Lasang-lasa ko yung buko. Ayan, may buko. Sarap. Later. Hello! Nag-vlog ko today. Hi Ma'am Scarlett. Hello, Ma'am. Pinaka-idol na ako ng makeup artist sa dyan. Nice to meet you again. Nice to meet you Nice to again. meet you, Mayumi. Hi! Nabulag na ba yung Oo. Hi!
Thank you sa time. Thank you, Ma'am Scarlett. I'm so happy to see you. I'm happy to see you, Ma. Sa Thailand. Wala dyan ni kabalik sa Thailand na. Ay, wapo na ba kayo, ma'am? Ano? Nag-enjoy mo ito? Ay, wala ko ayot nag-enjoy. Why? Hi, at that moment, Kappa is the very important. At that moment, actually, most people, man. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa location ng kanilang prenup ng aking friend. Ay, na-mention ko ba sa inyo? Andito ako ngayon sa aking matalik na kaibigan na kasama ko sa Thailand for 3 taon. At dito nila gagawin ang kanilang prenup. Ito ay ang Herds Pine Farm. Dito sa Polomolok. So first time ko dito. And first time din nila. Sana all meron pang first time na natitira. So far, ang galing dahil ngayon, weekday, wala masyadong tao. May-enjoy nila yung kanilang photoshoot nang walang disturbo. Kasi kapag ka weekend, di ba mahirap? So as a good friend, I really wanted to see my good friend. Ayan. Kasi matagal din kami hindi nagkita. Siya yung isa sa aking mga solid na mga kaibigan nung nasa Thailand pa lang ako. So, pag nanonood na kayo ng mga video ko before, alam nyo na wala talaga akong masyadong kaibigan, guys. I mean, yung kaibigan na talagang physical, yung close na talagang lagi kong kasama. So, anyway, nabigla siguro kayo sa video. Tsikahan ko kayo kung konti. Magmarites ako sa inyo ng konti. Kung bakit kanina napasigaw ako sa makeup artist. Okay, si Ma'am Scarlett, aka Scarlett Donovan, is isang napakagaling na makeup artist dito sa General Santos City. Okay? Lagi kong sinusubaybayan ang kanyang mga photos, ng kanyang mga work, mga makeup niya. Nagagandahan talaga ako sa work niya ever since. So, when we decided to get married 5 years ago, di ba? Kinasal yung lola ninyo. Alam nyo naman yan, may video tayo niyan sa baba. Pakihanap na lang guys kung gusto nyo marites sa kasal namin. Hindi ko yan i-delete kasi I have no bitterness in my wedding. I have no bitterness in my other memories sa marriage. Merong mga moments na bitter ako, pero yung mga memories na yon, I'm fine with it and I'm happy with them. So anyway, nandyan yung video sa baba. Noong nagpasya kami na magpakasal, ang una ko naisip, I want Miss Scarlett to do the makeup. So sa Uganda pa lang ako noon, kinontak ko na siya. Sa Thailand pa lang ako noon pala, bago kami nag-relocate. Sabi ko, Ma'am, are you available for that date? I really want to book you to do my makeup, etchos. And to make the long story short, si Ma'am Scarlett nga yung nag-makeup sa akin during the wedding. And she always tells me, during that time hindi pa ako nagva-vlog. Okay? Hindi pa ako nagva-vlog nung mga time na yon. And I was a teacher in Thailand, full-time. My child was only Kahil. Noong mga panahon na yon, Kahil was 6 years old si Kahil. So, nung time na yon, it was a very, very small, intimate, and frugal wedding. When we say frugal, hindi siya bongga. Okay, budget wedding siya and intimate in a sense na 20 to 30 guests lang yung kasali, which are the vendors or yung makeup artist tsaka yung photographer. Ayan. And then my family members plus their +1. Yun lang yung mga guests ko talaga. Kasi growing up, I thought my dream was to have a very lavish, luxurious, bongalicious wedding. Yun yung mga dreams talaga natin, no? Actually, marami pa rin sa atin ngayon, ganun talaga ang gusto. Pero, when that point of my life came, I realized na I didn't want to be around a lot of people. Witnessing a lot of weddings before ako kinasal, I realized na I would like mine to be solemn. I would like mine to be quiet and intimate. So, yun yung nangyari. Of course, it was, even if it was stressful, naging successful naman siya. At I was happy na I chose Miss Scarlett. If you can see in my wedding video, ayan, makikita nyo dyan, or kung fina-follow nyo ako sa Facebook, ayan, or kung fina-follow nyo ako sa Facebook, makikita nyo rin dun sa Facebook na magaganda yung pag-makeup at pag-ayos ng hair ko, of course, by Miss Scarlett and team. So, ngayon, 5 years later, dahil that was 2018. Ngayon ay 2023 na. And my wedding was also on a month of December.
I saw Miss Scarlett again and I was so happy to see her. I feel na very ano lang siya guys, low-key at madaling kausap, approachable. So sabi ko, Ma'am, kamusta? Everything cheka-cheka under the heat of the sun. Tapos, yun, sabi ko sa kanya, chinikahan ko siya ng konti na, Ma'am, ganito ang nangyari, ganyan-ganyan. And she was really shook. Na-shook talaga siya ng bongga. Guys, kasi syempre, for her, if tanungin mo si Ma'am Scarlett, para sa kanya, yung wedding ko ay kakaiba. Kakaiba in a sense na it happened before COVID, kasagsagan ng COVID. And also, it was a very simple and small wedding. So, siguro lahat ng mga wedding na napuntahan ni Ma'am Scarlett during that time, guys, mga bongga, mga malalaki. Tapos, may nag-message sa kanya na princess pa rin nyo. Hindi pa ako yiga nun. Tapos, ang bisita, 20 lang. Ay! So, anyway, Ma'am Scarlett couldn't forget that wedding. Much more so nung medyo nagkaroon tayo ng time na makilala because of my vlogging. Ayan. And I was already Princess Yiga. Nag-communicate sa akin si Ma'am Scarlett. She said hi, ganon-ganon. We chatted a while back. So, for her to find out na ganito ang nangyari sa marriage na siya yung nag-makeup 5 years ago, she was really, she was speechless. But then, syempre, tayo mga tao, meron din tayong kanya-kanyang experience. So, I think a part of the failure of marriage, somehow pag malaman mo yung mga behind, yung mga reasons nun, or if you know the person, or if you see how the person is, sometimes you just feel like, yeah, it makes sense. And sometimes, things doesn't work as how you expected it to be. Ayan. Sometimes, nagfi-fail. And if you cannot really fix it, why dwell on it? Why waste the rest of your life being miserable? 'Di ba? Kasi ako sa isip ko lang kasi guys, I'm still, yes, I'm already 34, but I still have my life. I still have a chance to be happy. I still have a chance to sleep peacefully in the night. I still have a big chance to parent in peace. Okay? So, yun yung nasa isip ko. Kaya, for me, no regrets. So, natsikahan ko na kayo kung bakit ako napasigaw kanina sa makeup artist na si Ma'am Scarlett. At ngayon naman, ang mini-makeupan niya yung aking good friend sa kanilang prenup. Though sa wedding, hindi na. Meron na silang makeup artist sa wedding. A few moments later. Yan guys, ang ganda ng mga kanta na piniplay nila. Oh, and people started coming na. Baka meron din palang mag-prenup today kasi meron na namang another van na dumating. Ang ganda ng mga music nila. Talagang maniniwala ka sa pag-ibig. Ang ganda. Kanina nga ang plinay nila, You're So Beautiful and White. I can't help but flash back. Sayang. If you ask me guys, I will not be a hypocrite. I would say sayang talaga. Sayang. Kasi I entered that relationship thinking na it's going to be till you grow old together. Ganun yung nasa isip ko. Mostly naman no, wala namang mag-aasawa na, uy, 5 years lang to, 3 years lang to, ganyan. So, for me, I feel na it's really sayang. I can feel there's a lot of potential for my family. There's a lot of potential for us as a couple. Meron siyang malaking potential as a smart guy. And I have my own potential as a street smart woman. Baka sabihin nyo, may potential ako dahil sa bangs ko. But anyway, I know my capacity. Alam ko yung kaya kong gawin. So, I would feel na sayang. Eto nga pala yung sinayang mo. Kaluod ni mo, madam. Uy. Ako na lang mag-comment, guys, ha. Huwag kayong mag-alala. Anyway, ayan na. Marami ng mga tao dito. Gusto ko sana mag-TikTok dito, guys, kasi nakakamiss din mag-TikTok minsan. Ayan na, marami ng mga photographer. Maganda siya. Siguro sa gabi, maganda din to pag naka-on na yung mga ilaw.
Nung chinek ko to sa Facebook, it looks big. The area looks big. Pero, dito sa personal talaga, hindi naman siya kalakihan. Tagal naman mag-lunch. Yun yung pinunta ko talaga dito. Yung lunch Ang kapal ng mukha, madam. Joke lang guys ha. Kayo talaga. Busog pa nga ako. Kumain ako ng bibingka. Kaya nag-walking-walking ako ngayon. Kasi sabi ng doktor, malaki na daw yung bata. Pero sabi ng doktor, very good ka, wala kang biribiri. Alam niyo yung biribiri, yung parang namamaga yung paa. Sabi ko, Dok, imposible ako magka-biribiri, Dok, kasi halos hindi nga ako mupo, Dok Mahirap maghanap ng pera ngayon, Dok. Upo pa ba ako? Yahoo! Ayan. Ayaw paghilak sa ilang sonata, day. Wala pa gani ko kabasag love letter of the day. Uy, pangarap ko ba yan maging DJ na tagabasa ng love letter? Kahit na failure tayo sa love. Hindi ka na sila ng mga DJ Chini ba? Or flashback sa MSU. I really wanted to be like DJ Chini. Yung mag-advise sa mga gugma na nag-fail. But I know you will not trust me guys kaya nag-fail ang gugma ko. Uy, grabe, hindi man yan about sa pag-fail, but about sa experience natin sa life. Yahoo! Uy, nice kayo sila daw, machika-check ka. Sa ganito? Doctor ni DJ. Kay Angelica Panganiban, ba? Ako yung may pinakamabigat na trabaho, guys. Kay Angelica Panganiban, kay Kuan man to. Kay Rakal. Ano naman ako to? Moral support. Diba, ano man to siya kanang murat ng love, Dakang show man to. 6 Kuan man to. Karang guru. Boys, kayo si Ma'am Love Life. Dili to siya mao. Maglahi mo has. Katawanan kayo itong na-show. Gwapo yung curler, ma'am, no? Ang sa tawag mo, nagaling nga style? Ara nga curler ba? Tong. Tong, mauna siya. Gwapa, ma'am. Mauna siya ang pang ano ka ng murag. Kay pamahiin. Nakakita ko guys ng sibit dito. Sabi ko, baka may pamahiin siyang hindi ko alam. Dapat sa Thailand kay buntis, di ba? Hindi. Oo, akala ko dapat ginawa ko to 5 years ago. Kasi akala ko merong belief. Okay. Feel. Shoutout nga pala sa mga kaibigan namin sa Thailand. Mag-shoutout nga tayo. Mag-shoutout nga tayo. Okay, shoutout mo nga yung mga friends natin sa Thailand. Hi guys, sa Raffles of America. Raffles American School of Bangkok. Hello, hello sa lahat ng mga teachers assistant. Sa mga teacher assistant na na-promote. Sana magpa-Jollibee kayo. Kami guys, nakaalis na lang kami. Hindi talaga kami na-promote. Ate Mel ha, pabor-pabor yan ha. Oy, shout out kay Trisha dyan sa Canada. We love you. We miss you here. Sana andito ka ngayon. Sana andito ka ngayon, girl. Ayan, kinakasal na ang ating friend. Ayan. Reyna! Mag-shoutout ka kay Reyna. Hi, Reyna. Ikaw na. I miss you. Also kay Lala. Yes. Ay, kay Jane. Jane, yan. Ate Mel. Panganak si Jane. Yes. Nag-check-a-check ba ni Jane? Ayan, guys. Si Yvonne Joycel. Yvonne Joycel, hello daw. Hello sa inyo. We miss you, guys. Si Ivan. Don't forget. For sure, nasa work sila today. Yeah. Hoy! Cute lang music, Ma'am Scarlett, no? Copyright na po. Maka-copyright na pod ko. Copyright. Change of outfit na, guys. Dress number 2. Pero yung husband number 1 pa. Ako yung naka number 2. Ganito ako ka-active ha, na kahit sa ganitong sitwasyon natin, lumolobo tayo and all. Ayan. Nakakapag-assist pa tayo ng mga kaibigan. Bawal magpahinay-hinay, guys. Ganyan pala, basta mag-ano ka photographer, dapat meron kang maraming idea sa poses. Yan na sila, guys. Nakakatuwa. Dami kong natututunan, no? So, yan lang yan, guys. Mahirap yung trabaho ko. Ako pa nga yung pinakagutom sa aming lahat dito ngayon. Ako pa yung nag-remind sa kanila na order nyo na ba yung lunch? Hindi, joke lang. Semi-coordinator lang tayo. Assistant.
Ang ganda na napili nila na color. Vintage blue. Ayan si Sir Donnie, ang kanilang sikat na photographer sa Kidapawan. Ayan. Sa mga naghahanap ng photographer sa Kidapawan na yan, contact nyo guys ha. Anong feeling maging artista? Kapagod pa lang ng artista, guys. Guys, ang ganda ng kanyang ano, sorry. Ng kanyang mga prenup dresses. Salamat sa ating. Yes. Salamat din. Okay, supportive kami kasi masarap ang lunch. Kapal na mukha. Mag-lunch na muna kami guys para mag-break kasi nakakapagod pala yung ganito. Ako nga napagod ako na wala akong ginagawa. Lang nga ako dito, sunod-sunod, parang merong role. Pero guys, ngayon ko lang na-realize na meron palang wardrobe na naka-assign. Ibig sabihin, siya yung talagang assign sa damit. Dapat magandang tingnan. Yeah. Dapat okay yung sleeve, yung kwelyo. Shoutout sa aming photographer at sa aming wardrobe. Shoutout sa photographer and sa wardrobe and photographer. Si Ken sa wardrobe, photographer. Para ma-feature. Yes. Sir Donnie of Kidapawan. Ayan. Also our wardrobe. Oh, yeah, thank by you. Don Ramil. Ay, ang hina naman ang shoutout mo, madam. Walang makarinig. Ay, ulit. Ang wardrobe po namin from my organizer, Sir Don Ramil Puruganan. Ayan, from Kidapawan. Yes, from Kidapawan. Ang galing pala guys kasi nung pa-picture ako sa Pag-ibig, yung t-shirt ko guys, nakaganito. Oh, nakita nyo sa Pag-ibig ID. Kasi dapat pala kumuha ako ng wardrobe organizer on that day. Oo, para inorganize niya muna yung t-shirt ko. Ganyan bago nagpicture. Kasi kanina nakita ko yung wardrobe, talagang inaayos niya yung sleeve guys. Galing. Alright guys, andito na tayo sa... Asa na yung pangalan ng restaurant? Ito pala. The Antlers Resto. Ng Herd Spine Farm Resort. So in fairness, ang ganda ng kanilang theme dito. Ay, ang ganda ng ilaw. I like that. Parang galing sa Turkey. Ayan. Oo, ang ganda Ganda ng ilaw. Sino yung mga taga Morocco at Turkey guys na mga nanonood? Magkano ang ganyan? Paano tayo pasabay? Ang cute. Ang ganda no? Ang ganda siya na pang-accent sa bahay. At saka sa toilet. Ganyan, sa toilet. Social. And for today's episode, for today's lamon, meron tayong syempre hindi mawawala ang chicken. And kanin. Bigas. Meron tayong club sandwich. And vice versa. And so on and so forth. Ayun. May bihon, may kinilaw, merong garlic chicken. Uy, may sisig. Ayan. Sarap guys. And cheat day. O hindi kami sponsored ha. Coca-Cola baka naman. Alright. Thank you for the lunch. Uy guys. Meron pala silang photoshoot package dito. 1,800 pesos for 10 people. Consumable na. Hindi siya consumable. Ay, hindi pala consumable. Free food pala, sorry. Ulitin natin yan guys. Meron pala silang photoshoot package dito na 1,800 pesos. Meron na siyang free food. Good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish with a kiss. Happy birthday, Jet. I hope you enjoy your day. May pa-special si Mom Shi. Happy birthday, future husband. Wish muna! Yay! Day to you. Happy birthday. Wish pa, wish. It's a healthy lang lagi. Yes. And of course, 1 million pesos. Cash medallion. Alright guys, happy birthday, Jet. Okay. A few moments later. Ay, nabusog ako guys. Ng bongga. Kasi parang ilang araw na akong hindi kumakain masyado ng kanin. Gulay lang. Parang ngayon, parang feel kong kumain. Pero konti lang din naman yung kinain kong kanin. Medyo na parami lang sa manok. Patay ka dyan, Princess Higa. Ayusin mo mag-exercise, day. Mahirap mag-utong ng 4 na kilo, day. Anyway, mag-walking muna tayo dito habang hindi pa nagsisimula yung photoshoot.
Ganda guys, oh. Ayan, maganda dito. Itong hacienda na nabili ko. Sobrang ganda. Laki pa ng mga kawayan. So, nag-last outfit na yung aking kaibigan at saka yung groom-to-be. Wala lang, nabigla talaga ako ngayon sa kanilang tawag dito, wardrobe. Sabi ko, sir, ikaw yung coordinator, sir. Sobrang hands-on mo, sir, ba? Sabi niya, ay hindi, ma'am. Sa wardrobe lang po ako. Ano yung trabaho ng wardrobe, sir? Kami talaga naka-assign, ma'am, simula sa pagpili ng suotin nila, tsaka hanggang sa photoshoot. Sabi ko, so ulit-ulit yung damit, sir, kaya marami mang ginakasal. Sabi niya, hindi daw, kasi pag ganyan na wardrobe ka naka-assign, dapat once a year lang ilalabas yung mga damit na gagamitin or hihiramin. Kasi kapag hindi mo lalagyan ng ganun kalapad na gap, pag nag-upload ang mga photographers, magkakabukuhan na, uy, nasuot na to ng bride dun sa kabilang coordinator, ganyan. Uy, itong coordinator na to, konti lang yung damit niya, ulit-ulit lang. So, it's not a good record. Another work daw ng wardrobe is to make sure na sa lahat ng photos, very set up or well set or on point yung damit ng both bride at saka groom. So, di ba minsan meron tayong mga pictures na hindi nababantayan ng photographer, medyo na-fold, let's say na-fold, yung ganyan, na-fold yung neckline, or yung sleeve mo, medyo na ganyan siya. So, minsan, hindi nababantayan. Ang trabaho talaga ng wardrobe is to make sure na maayos ang iyong t-shirt, or ang iyong shirt, tuxedo, barong Tagalog, gown, at saka yung mga dresses mo during photoshoot. So, talagang inaayos nila. Wait lang, gaganon sa photographer. Na-appreciate ko, guys. Ngayon ko lang nalaman na meron palang ganyan. Dami kong stress sa buhay dahil lang wala akong wardrobe coordinator. Ang arte, kailangan may wardrobe. Tapos sabi sa akin ni sir, kasi nagmarites ako kanina. Ang dami kong vacant time. Sabi ko, sir, anong pinakamahirap na trabaho ng isang wardrobe assigned sa wardrobe? Sabi niya, ang pinakamahirap daw is yung change location. Kapag yung couple ay maraming location, yung lalabas pa or malayo yung next na location, tapos bit-bit-bit-bit niya yung damit, yung change of clothes, dun mahirap. Ang number 2 na challenge daw sa wardrobe is yung mga gowns, lalo na yung mabibigat, kasi dapat bit-bit niya, ready dapat siya. Tsaka meron din siyang dalang mga props in every outfit. Ayun. So, ang dami kong natutunan, guys. I'm so proud of myself. Clap for me. Thank you. I'm so proud of myself. Kapag may mga moment na meron ako natututunang bago, pumunta ako dito, hindi ko yun alam. Imagine, lalabas ako today, alam ko na. Very good talaga. Uy, naglindol na naman, guys, dito. Bago lang, around 5.3 ang intensity niya. And nasa ilalim ako nung yung cottage kasi doon nagme-makeup. Medyo kinakabahan talaga ako, guys. Pero Lord, we trust in you. Please keep us safe. Ayan. Sana okay po kayong lahat. So let's go. Mag-resume na sila ng photoshoot. Alright, it's a wrap. Very good, guys. Ang bilis niyong i-manage. Hindi na sayang yung oras ko. Very good. You are so excited for the product. Worth it yung kinain ninyo sa lunch. Worth it yung kinain niyo sa lunch. Ayan, very good kayo. Alright, pauwi na ako ng Jensan at nadaanan ko tong Bake Barn. Ayan. So, pasok tayo dito sa loob. Alam nyo, lagi kong nami-mention sa inyo na mahilig talaga ako sa tinapay. So, nagsastop ako sa mga bakery para mag-scout. Thank you. Grabing energy. Nag-stop talaga ako sa mga bakery para mag-scout ng masarap na tinapay. Kasi, tinapay is my weakness. Pero diet ako, kaya pasalubong lang natin kay Auntie Christine at saka mga bata. And guess what? Meron silang buko pie. Oy, Bake Barn ha, Pulumulok. Ayan, sa mga dumadaan ng Pulumulok, check this shop. Marami silang mga pie.
Meron silang buko. Meron silang Sans Rival. Naalala ko naman ang Carival. Meron silang egg pie, right? And then, marami din silang ensaymada, cinnamon roll. Uy, cinnamon roll. Anong bestseller, ma'am? Bestseller namin, ma'am, is Yung talagang... buko pa ensaymada. Talagang binabalik-balikan. Okay. Bizcocho. Bizcocho din, bestseller. Uy, bizcocho. Look at this, you guys. I love local products. Premium. Registered to, guys, kasi may DTI number. Very good. Legal. Expiration date, matagal pa. Bizcocho. Okay, mag-try tayo ng mga products nila. Kasali sa pag-try yung mga OFW natin dyan na namimiss ang tinapay ng Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Sasabayan ko kayong kumain today. Let's go! Sadista man si Madam. With a lot of buko, fresh buko. Yes po. Okay. Sige, good. Ang sa taas niya, cheese. Yes po. Cheese on top po. Okay. Maybe the latest one. The freshest one from the oven. 312 pesos, may full buko pie ka na. Meron siyang cheese sa taas, presko na buko, at ang dami-daming buko daw. I-review natin yan mamaya, malalaman nila mamaya sa vlog. And, this one, bizcocho. Ilan eh? 125 po, 120. ma'am. A few moments later. Alright, dumating na yung ating one slice of buko pie. Tikman natin together. Etong buko pie talaga, or any gawa sa buko, nahirapan ako nito sa Uganda, guys, kasi wala kaming puno ng niyog sa Uganda. Alam niyo naman, wala kaming dagat doon, hindi nila alam yung lasa ng niyog. So yung mga Pinoy talaga doon sa Uganda, talaga naghahanap ng way para makahanap ng niyog. So, I know some OFW ay nagsasuffer din. Tikman natin together. Ang dami nga naman talagang niyog, guys. Ipapak na ko. Ayan. Hindi masyadong matamis. No? Kasi, di ba, merong mga iba sa atin na pag dessert, ayaw nila masyadong matamis. Ito, more on buko, less sugar. Ayan, guys, kita nyo, buko yan lahat. Ayan, layers yan ng buko. Parang hindi talaga siya ma-enjoy, guys, pag nagagamit tayo ng tinidoro. So, kamayin natin. Hindi tamis ba? And for juice, ito ating in-order fresh guyabano or soursop juice. So, eto guys, alam ko sobrang daming health benefits nito. And to think na this is pure fruit juice, ito talaga nakukuha niyo yung kanyang full advantage. So, sarap. Okay po siya. Murag iyang tamis kay gikan sa ano lang. Try this one, guys, dito sa anong pangalan? Bake Barn. Try nyo to, guys. Guyabano juice sa Bake Barn. Yung isang pixel nila is 125 pesos lang. Purong-puro and very natural. Perfect sa init. One eternity later. Alright, kadarating ko lang ng bahay and wala ang aking mga anak. So narinig ko pumunta daw ng basketball court. Talagang court. May nagsabi, "Ma'am, gabi ka talaga, ma'am, kahit sa pagbenta-benta. Klaro talaga yung iyong mga words." Natawa ako kasi sabi nung bibili, "Ma'am, pa-explain ako ng ganito, ma'am, yung item mo na ganito." Eh di nag-voice message na ako, guys, kasi napagod na ako kakatype. Pagka-send ko, nag-reply,
Ma'am, ikaw talaga to, ma'am. Magaling ka talaga magsalita, ma'am ba? Natuyuan ako ng laway. So finally, natapos na yung araw ko. I had a very, very, very long day. But it was super duper productive. I spent time with amazing people. Ayan. Shout out sa lahat ng team kanina. Kay Sir Donnie, ang pinakasikat na photographer. Diyan sa Kidapawan, photographer. Then kay Sir Ken, ang wardrobe. Kay Ma'am Scarlett at kay Ma'am Jeffa, ang makeup artist at ang hairstylist. Of course, sa couple na si ang aking solid friend, si May at saka si Jet. Kaya nga sabi ko sa kanila, keep the love alive. Huwag niyo akong tularan. Anyway guys, it was a very productive day. Simula alas 8 hanggang alas 2 ng hapon. And ngayon, check ko lang yung mga bata. Ayan na si Chico. Oh, may na-meet silang new friends. Ang galing, meron silang nakitang players. Ayan, ngayon. Hooray! Hooray! Yay, Mommy! Hooray, hooray. Asus. Yay, Mommy! Oh, ayan na si Chico. Hooray! Hooray! Mommy! Who's bad boy? Huh? Yay, Mommy! You have friends? Come we go. You bad bunch! Don't say like that. Mama, I want Go get the ball. Go get it. Come. And the other side. So overall, again, masaya at productive yung araw natin. Once again, you guys, maraming salamat sa pagsama sa akin for today's episode. Sana nag-enjoy kayo. And I'll see you guys on the next episode. Kaboom!